We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Diyos marhay na hapon mga kapuso, uninaan Balitang Bicolandia. Hatod miyan pinakadarakula asin pinakabagong mga bareta sa Kabikolan. Kami ang tropa nin katotohanan, mahatod nin mga baretang mayong pigkikilingan, mayo nin pigpoprotehiran. Live halidigdi sa GMA Complex sa Naga City, ako po si Kate Dolovieres. Maabot sa 17 bihikulo inarado kan sarong SUV kasubagong maagahon. Driver kan SUV nagpurbar pang magdulag asin pigtutubudang nasa irarum kan impluwensya kan arak susug sa mga otoridad. Si Chris Novello nakatutok. Garonagin eksena sa mga pelikula ang pangyayaring ini kasubagong maagahon sa kalabaan kan tinampo sa Maynaga Metropolitan Cathedral. Inarado kaya kan sarong SUV ang apat na lunadan na nakapark sa gilid kan tinampo. Alagan imbes na magbabaan driver asin magsuko sa mga nagresponding pulis. Nakipagmatagasan ini asin pinurbarang magdulag. Kalampag talaga sir, sobrang ingay talaga na sunod-sunod hanggang pagsilip ko. Yung driver aktong patakas. Talaga na pa nakakarayo sa lugar kan enot na naaksidente. Liwat naman ini nakabangga stressing iba pang bihikulo kung sain. Dumana ini inaresto kan mga otoridad. Lalapag siya. Kadakol na siyang pinanggaan doon. Gabos na naka-park doon, naradas po kaning Montero. Ano po? Igwang single motorcycle, igwang tricycle, igwang pang mga four wheels. Ano po? Duwa ka tawag na irido sa insidente, kaiba na ang motoristang ini na nakapailarong pasubuot sa SUV kan akusado. Pigtutubodan man kan mga otoridad na nakainom man ang driver kan SUV. Ninhulita na mamarong pasubot inining arak. Sangon niya, nasa kustodiya na kan Naga City Police Office Station No. 1 ang akusado na nahampang sa kasong reckless imprudence resulting to multiple damage to property and injury. Kaibanan si Carlo Abunita, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Libreng sakay sa mga senior citizen asin PWD iyo opresir kan PNR ngunyan na weekend. Dagdag na biyahe kan tren ngunyan na Peña Francia Festival, pinaplansya na kanahensya. Yan asin iba pang detalye aramunta sa pagtutok live ni Chris Novello. Chris? Kate, duwang aldaw na maaprobitsaran kan mga kababayan tang senior citizen asin mga PWD ang libreng sakay hatod kan PNR ngunyan na Peña Francia Festival. Puon sa aga Setyembre 16 hasta Domingo Petsa 17, mauprosir ning libreng sakay ang Philippine National Railways sa parehong biyaheng Naga Sipokot asin Naga Ligao vice versa. Maaprobitsaran kan mga senior citizen asin PWD ang libreng sakay na inanasigon sa PNR. Parte kan sa ng pakikisumaro sa selebrasyon kan Peña Francia Festival ngunyan na taon. Kailangan lang po nilang gawin ay ipakita lang po nila yung kanilang ID. Ang taga Sipokot na si Nanay Elena, plano daang mamasyar sa Naga City ngunyan na weekend. Kaya banang sa iyang mga makuapo, huli kan inoprosir na libreng sakay. Ay, maugma kami. Ngari-ar kayo sa aga, parang iyo. Libre o, di pwede kayo mag-idi naman. O. Apwera sa libreng sakay, posibleng madugangan pasubot ang biyahe sa parehong ruta sa nasambitan ng mga aldaw, como antisipasyon sa pigdilaom ang pagrusukan mga tao na mapasiring sa Naga City. Naga Ligao will be we will make it 3, and then in Naga Sipokot we will try to make it 4. Yun ho ang target ho natin, pero inaayos pa ho ang schedule po. Sa ngunyang kaya kada aldaw, duwang biyahe sana ang rutang Naga Ligao, matang dulong biyahe naman sa Naga Sipokot.
Kate, sa kakalog lang na impormasyon, ang dugang na biyahe ka na PNR digdi sa Naga City. Halimbawa itong Naga Sipokot. Kung hali ka sa Sipokot, ang alas 4:50 nin pagkahapon, pasirin sa Naga City. As in, kung hali ka naman digdi sa Naga City, going to Sipokot, alas 7 nin pagkabanggi. Kung hali ka naman sa Ligao, going to Naga City, alas 8:30 nin pag-aaga. As in, Naga to Ligao, alas 7 man nin pagkabanggi. Kate, may dagdag ba ng mga bagon kung antisipasyon ngani na sa pagbiyahe o pagdruso kan dawal ng mga pasahero ngunya na Peña Francia Festival. Kate? Alright, Jos Mabalos, Chris. Tinampo palaog sa Riverside, amay na ipigsarado kan Barangay Dinaga sa siyudad ni Naga, como preparasyon sa gigibuhon na regata, siringman ang pag-andam para sa fluvial procession sa aga. Biglang pagwara kan signal sa aldaw kan fluvial procession, lauman na sumuot sigun sa Naga City Police Office. Uyan report ni Jessica Kalinog. Kadakol na motorista ana ni Bago, tapasado alas 7 pasananin aga. Dain na sindapig papalaog o pigpapaagi sa may Riverside sa porsyon kan Barangay Dinaga, Naga City. Kasuod kaya kan magdesisyon ang barangay na isarado na ininin amay para sa gigibuhon na elimination round kan regata competition ngunya na taon. Pasensya na sim na abala kaning pag early na road closure dahil inilingtang mas makakamaray man, although once a year man lang po ni, sana maintindihan kang mga maaapektuhan na motorista. Dahil mi kayo pwedeng atyan pa i-prepare ang area. Sulamenteng naabisuhan subuot ninda para sa early road closure ang mga nagaaging jeep digdi na biyaheng upper barangays. Huwebes nin banggian, pagoda na gagamiton sa fluvial procession, ipigluwas naman gikan sa Peña Francia Museum asin ipigdaraharan ni sa Danlugan. Ini nganing mapurbara ng ilusong liwat sa salog asin masyertong preparado na ining magsakay ni nasa 200 katao. Pigabisuhan naman kan Naga City Police Office ang publiko dapit sa posibleng pagwara bigla kan signal kan mga telecommunication company sa aldaw kan fluvial procession. Ang alam namin ay nakapag-request kami ng signal jamming, so we expect na mayroong signal jamming bukas. Pig-asigurar man kan opisyal na diin naliwat mangyayari ang pagsakat sa estandarte ni El Divino Rostro asin sa andas ni Inang Peña Francia, siring kan nangyari kan traslasyon procession. Ating mga boyadores kasi ay nandun lang sa harap, so may adjustment na ginawa ang ating Confradia de San Jose. Hopefully na makapag-adjust sila doon at try namin na tumulong sa side naman kung sana at hindi maulit yung mga may nakaakyat ulit. Nakikiulay man ang simbahan asin mga otoridad sa mga mapartisipar o maabang sa fluvial procession na ibitaran ang magkausanin kariribukan, siring man ang pagwalat asin pagkalat kan sa indang mga basura sa pupwestuhan na lugar. Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. 70 contingents nagpartisipar man sa ginibong 13th Bicol Regional Military Parade. Mantang civic asin float parade, matarayumpong pigkondusir kasuudma sa syudad ni Naga. Uyan report ni Chris Novello. Liwat na napano nin mga tao ang kalabaan kan Panganiban Drive sa Naga City katakod kan ginibong Bicol Regional Military Parade ngunya na aldaw. Inina ang ika-13 taon kan parada na naging dalan subuot kan mga estudyante sa pagtalubo kan sidang disiplina asin kamautan na makapagserbi sa nasyon. This is a good training also for leadership sa mga estudyante sa mga kabataan. Saro man sa nagtataw sa indaning preoccupation, mga physical activities. Nagpakol sa 70 na contingents ang nagpartisipar sa aktibidad ngunya na taon na mas dakol kung ikukumparar sa 30 mga nagpartisipar ka nakaaging taon. Nasuudma naging matrayong puman ang kinundusir na civic asin float parade sa syudad. Nagpakol man sa 500 na mga government asin public NGO asin civic organizations ang nagpartisipar sa aktibidad. Tampok digdi ang magagayon asin makukolor na float kan kada contingent. Pagkatapos kan civic asin float parade,
tutubodan inikan Peña Francia Voyadores Festival Street and Pilgrims Dance Competition na pigpartisiparan man kan 8 eskwelahan sa Naga City. Susog sa Naga City LGU piglalao maninda na mas dakol na contingents ang masabay sa nasambitan ng paradangunya na taon. Urog na ta lifted na ang state of public health emergency. Dahil kumbaga po nagdadakol si mga organisasyon, ngunyan po may mga munisipyong nag-iba sa Satuya, gusto sabihin po pera ka mga taga-Naga, may mga taga-munisipyo na nag-iiba. Kay banang si Jovel Ubiso, Chris Novelo, Balitang Bicolandia. Trahedyang nangyari sa Colgante Bridge, 5 dekada na ang nakakaagi. Pigbalikan kan mga nakahiling asin saro sa mga survivor kan trahedya. City Engineers Office inasigurar ang publiko sa structural integrity kan mga tulay. Uya ang report ni Chris Novelo. Kuhaan na daw na inikanal daw kan fluvial procession ni Nuestra Señora de Peña Francia kan September 16, 1972 o 15 dekada na ang nakakaagi. Ladawan kong sinhiling ang trahedyang kuminua sa buhay ni 130 mga nagdadalan kan fluvial procession makalis mag-collapse ang dating Colgante Bridge na nagdudugtong sa mga barangay Kandayangdang asin Peña Francia, Naga City. 5 dekada na ang nakakaagi alagad garo presko pa sa memorya kan sarong survivor ang nangyari sa nasambitan ng trahedya. Yung kaibigan ko, inaya kami doon daw kayo sa ilalim para makita namin yung fluvial talaga kasi ang daming tao. Doon na nagiba yung Colgante. Pinaghuna subot ni Romeo nakatapos sanakan sa iyang buhay kan maipit siya kan bakal sa Colgante. Alagad kung may anong milagro subuot, nasa sangon niyan dahil niya kayang ipaliwanag nagaroigwang naghali sa iya sa pagkakaipit. Yung ulo naipit ang ulo ko pero hindi naman gaanong kaya po ako sa poste malaki, 2. Tapos sabi ko, Diyos ko, mag-iba naman sana yung Colgante para makaalis ako dito. Sangon niyan pigko konsiderar ni Romeo como ikaduang buhay niya na ini, asin huli sa nangyari, mas urog subuot na nagkusog ang debosyon niya kiinang Peña Francia. Pigko konsiderar man ang nasambitan ng trahedya como saro sa pinakamamundong selebrasyon kan Peña Francia Festival. Nasta sa presente, padagos na pigrurumdom, asin pigtatawanin oras kan simbahan para ipamibi ang mga naging biktima kaini. From then on, every time na ikwa kitang fluvial procession, napundo dyan, briefly ang pagoda, napangadya dyan ang mga yaon sa pagoda, remembering them, their souls, para at least matuninong sinda. Sa aga, higibuho na ang fluvial procession asin liwat na piglalaoman ang dagmang na madalan kan aktibidad. Iniin kami narman kan simbahan asin kan mga otoridad ang publiko na limitaran ang kapasidad sa mga tulay para magdalan kan fluvial procession para maibitaran ang siring na insidente. Kumbaga nagmamanifest ning failure tapos ikaduwa mayaman kitang namamati mga recent earthquake. Kay banan si Jovel Ubiso, Chris Novelo, Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. ₱50,000 na kantidad kan mga paninda asin gamit nalalay kan day pa nabibistong grupo sa sarong mini grocery sa Pili, Camarines Sur. Si Jessica Kalinog nakatutok. Kun bakong insidente nin panhahabon ang nairerehistro kan kapulisan sa banwaan nin Pili, Camarines Sur kan Setyembre 1 sarong pananalisi ang nakuanan nin CCTV. Ang biktima, iyo ang mini grocery na ini, ninda Jenilyn sa barangay Tagbong. Nangyari ini mantang solo sa nang nagbabantay si Jenilyn sa tindahan. Nilito ako parang yung isang group, ay yung isang matanda, tapos yung lalaki, nag-aaway sila. Yung isa naman, minamadali ako. Buisit naman, tagal mo naman magbigay. Parang ganun mga Tagalog ang salita. Tapos, yung isa naman, kunyari nagtatanong, talagang binisa nila ako para hindi ko makita na
may kinukuha na sila. Sarong kartonin sigarilyo na yaon sa nasubuot sa iyang kataid. Sadit na printer, dikit na cash, asin bag a nalalay kanday pa nabibistong grupo. Nasa kabilogan ang tansya ninda Jeneline, aabuton ni nasa 57,000 pesos ang kantidad. Sa mga ahente naman, di ba, nag-iiwan na sila, lalo na kung matagal ka ng customer. Nag-iiwan sila. Ngayon, kukote up pa kami ng ganong amount para makabayad kami. Binigyan niya lang kami ng 2 weeks palugit para mabayaran yun. Kaso syempre, inuna ko na yung safety nest ng tindahan. Sa rekomendasyon kan Pili Municipal Police Station, pig-ulanganan ninda Jeneline ang tindahan. Hasta sa luwas na sanaman ang sa indang mga parabakal nganing makalikay na mautrupa ang nangyari. Padagos pa man na pigsususog kan Pili Municipal Police Station ang nasa 5 hasta 6 kataong imbuelto sa pananalisi. Sa inisyal na investigasyon kan Hepatura, nagluluwas na bakong tagapili ang mga ini asin improvised plate number sa naman ang nakalaag sa lunadan na pigamit kan grupo. Kaibanan si Jovel Obiso, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Irido ang sarong estudyante makaliis na mabangga nin motorsiklo sa Barangay Peña Francia, Daraga, Albay. Sa kuakan CCTV sa lugar, may hiling na luway-luway na nagbabalyo sa pedestrian lane ang 2 estudyante. Alagad pag-abot sa taho kan tinampo, bigla na sanang nahagop ang saro sa 2 estudyante kan motorsiklo na marikas ang dalagan. Parehong nagsapo nin lugad ang biktima asin rider na tulos man na idinalagan sa ospital. Sa ngunyan, sigun sa Daraga Municipal Police Station, nagkasundo na ang 2 lado asin sasaguton na sana kan rider ang pagpapabulong kan biktima. Paalala sa mga nasa kalsada, lalo na sa mga nagmumotor. Mag-ingat po tayo at wag nating kalimutan yung mga basic sa pagmamaneho, yung defensive driving, and then yun nga, irespeto natin yung mga itinakdang tawiran. Maski pa nagsagibon in preventive maintenance ang Casureco 2 antes ang Peña Francia Fiesta. Nagkaigwaman giraray nin biglaan na pagkawara nin supply nin kuryente sa pirang lugar sa Naga City. Kan Setyembre 12, tinamaan nin kikilat ang pagsasadiring transformer kan National Food Authority Camarines Sur sa may Barangay Palestina, Pili. Nadamay man kaini sa insidente ang Feeder 52 kan Casureco 2 na nagkausa nin haro sarong oras na brownout puon sa Barangay Palestina hasta Barangay San Jose, Pili. Sa parehong aldaw, pirang linya manin kuryente sa Naga City ang tinamaan nin kikilat kaya nagkaigwanin power trip off sa pirang feeders. Iniman ang paliwanag kan kooperatiba na day talaga maiibitaran ang biglaan na pagwara kan kuryente huli sa day kontroladong mga rason siring na sanakan kikilat. Ina-advise na pwedeng ibaba si mga breaker, para at least maging safe ang satuyang supply kang kuryente sa laugan satuyang harong sa parte kang satuyang distribution lines, mas magayon man na maging vigilant kita duman sa mga kable kang kuryente na pwede kayang tamaan ng kikilat si kuryente si linya, and pwede po yan maputol, delikado po yan. Mga kapuso, mayo nang nagdanay na raot nin panahon sa laog kan Philippine Area of Responsibility. Nakaluwas asin nag-dissipate o natunaw na ang low pressure area sa may sirangan kan extreme northern Luzon. Sigun sa pag-asa sa ngunyan, mayo nang ibang raot nin panahon na pigmo-monitor alagad padagos ang pagdanay kan habagat. Basado sa datos kan Metro Weather, may chance sa panin pag-uran sa Camarines Provinces, Albay, Catanduanes, Sorsogon, asin Masbate. May chance sa manin uran sa natatadang parte kan Luzon, maging sa pirang parte kan Visayas, asin Mindanao. Mga manto ni Nuestra Señora de Peña Francia kan sa iyang mga kafiestahan sa nakaliis na pirang dekada sa ina daw pigdadara. Simbahan pigpatanidan ng publiko na dai pagbasang-basangon ang banal na kasulutan na ini ni ina. Uyan istorya ni Jessica Kalinog. Sa ladawan man o sa mismong imahen, ang kolor bulawan asin nagkukurukintab na kapa na ini, ang saro sa mga nagpapaangat asin nagpapabisto sa patrona kan Bicolandia, si Nuestra Señora de Peña Francia.
pigaapod ining manto. Nasigun sa simbahan, simbolo kan pag-antabay asin pagsurog kan mahal na ina sa iyang mga deboto. Tuyong papaaboton an sa iyang kapiestahan, an sa iyang sulot na manto, pigriribayan. Tulong taon na ang nakakalihis kan an solemneng pagbulos na ini sa mahal na ina, pigbukaan naman sa publiko asin pigsabayanin rito. Ngunya na taon ang pamilya ni Lilibeth Bisenyo kan Barangay San Felipe, Naga City, iyo ang liwat na nagdonar kan ipigbulos ki ina na Fiesta Manto. Ini man subuot an sa iyang paagi kan pagdebosyon ki inang Peña Francia. Yung anak ko kasi na nag-ano ako namat. Tapos yun nag-umpisa na sa anak ko. Tapos dalawa yung anak ko. Ngayon. Ako baga devotion yun. Oo, tuloy-tuloy. Tapos na another din na ano yung asawa ko 2006. Tapos tuloy-tuloy na. Lahat ko na nagdadamit ako Aniribaya naman to ni ina. Iyo naman ang pigagamit sa nakatuodan na imposition of the manto o ang pagpapairarom kan mga deboto sa manto ni ina, mantang nagahagad kan sa indang mga pangangaipo o intensyon. Alagad ang hapot kan kadaklan, napapasaing na daw ang mga manto na pigahali o pigriribayan. Ang mga manto na ginamit ni ina o minsan idudunta ki ina, naka-reserve ini sa basilika. Anybody can come, request to borrow, tanganing day maubusan, tanganing si mga nagihelang na nagmamaabot kang manto ni ina, matawan ini, madampian kang manto ka sa itong mahalina na nagtatao sa ng pagsurog asin kaubayan. An mag-agom na sinda Shirley asin Alfred Salazar kan Karoy-Royan Pili Camarines Sur, makakatestigo subuot sa pagsurog asin kaugmahan na naitatao kan manto kan mahal na ina. Dahil doon sa anak ko na may cancer. Nung time na sinasalinan siya ng dugo, nakita ko nangingitim yung anak sa PGX. Sa nervyos ko, sa takot ko, na ginagawa niya tong unan, yung manto. Binuk ako, ipinatong ko sa katawan ng anak ko. Tapos nung tinignan ko mga ilang minuto, nakita ko, hindi na maitim yung anak ko. Normal na ang kulay. An pagirumdum kan simbahan, an manto ni ina, bako man anting-anting, kundi simbolo kan pag-ataman kan sa tuyang mahal na ina, asin pagirumdum na an mahal na Diyos, iyo ang nagpaparahay sa tuya, nagsisimbag kan sa tuyang mga pangadji. Asin si ina, iyo sana an intercession o nagigintulay o dalan pasiring sa mahal na Diyos. Siring man na an manto, pigbibendisyonan asin pigkokonsiderar na sagrado, kaya dapat na pagbasang-basangon kan nakaaging traslasyon prosesyon an manto ni ina, aksidenteng napakit kan ini makaputan asin mabutong kan sarong deboto. Para sa fluvial procession sa aga, riribayan ininin panibago. Asin ang napakit na manto, ilalaag sa Peña Francia Museum, kaibanan kan iba pang makasaysaya na manto kan mahal na ina. Solamenteng pangapodan kan simbahan, day nalugod ini mautro, asin kun mapartisipar sa prosesyon, gibuhon ini para sa debosyon, asin bako tanganing magin kausa, nin ano pa man na distroso. Kaibanan si Carlo Abonita, asin Jovel Obiso. Ako si Jessica Kalinog, ini ang Sakuyang Special Report. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Nagpakol na sa 82.9% o katampad kan 434,382 na katao ang overall COVID-19 vaccination rate sa probinsya nin Camarines Norte. Sigun sa Provincial Health Office, madali nang maabot kan mga banwaan kan Jose Panganiban, Labo asin Vinsons ang target population, mantang kaipuhan pang maglapigot kan Paracale asin Santa Elena sa saindang vaccination program. Sa ngunyan, nasa 93.5% naman ang nabakunahan sa general population
o edad 18 hasta 59, mantang pa dipisilan man giraray ang pagbabakuna sa mga edad 5 hasta 11 na nasa 23% pa sana sa ngunyan. Kaya pangapudan kan mga otoridad sa publiko magpabakuna na urog na, tadawa dikit na sana ang mga kaso kan helang, alagad nagtitinir pa man giraray ang huma kan COVID-19. Kailangan inform natin yung mga constituents natin na talagang meron pang COVID kahit mababa na. Tapos number 2, siguro kailangan i-ensure natin yung public na yung mga vaccine natin ay hindi expired. Plant run o pagtanom makalihis na magdaralagan, gigibuon kan Civil Service Commission Bicol sa Setyembre 17, katakod kan ika-123 na anibersaryo kan Philippine Civil Service. Uyan report ni Jessica Kalinog. Sa ika-123 na taong anibersaryo kan Philippine Civil Service, man iba-ibang aktibidad ang piglansar kan Civil Service Commission Region 5. Kabali na digdi ang search for binibining lingkod bayani asin sa mga importanteng aktibidad na sa indang gigibuhon ngunya na taon ang Plant Run for a Cause. Kung sa in makalihis na magdalagan, man iba-ibang pananom na kahoy ang sa indang itatanom sa Barangay Puro, Legazpi City. Ang matitipon na kwarta gikan sa 550 pesos registration fee para sa aktibidad, itatagama para sa Pamanang Lingkod Bayani Program kan komisyon. This honors government workers who died in the line of service or their duty as civil servants sa pamamagitan po ng pagbibigay ng one-time financial assistance and scholarship opportunities sa mga naiwan po nilang kapamilya. Hasta sa Setyembre 14 pa ang registration para sa Plant Run for a Cause kan CSC Bicol. Apuera pa kaini, makaka-approbit sa manin discount, special treats, as in freebies ang government employees sa partner mall sa Legazpi City ngunya na bulan in Setyembre. Apart from the 70% off na discount ay maaari pa rin po tayong makakuha ng extra 10% discount sa mga items na bibilihin natin with no minimum purchase requirement. Ipe-present lang po natin ang ating office ID. Sa selebrasyon kan Philippine Civil Service Anniversary ngunya na taon, naglalao man ang CSC Bicol na urog pang magkasararoan publiko asin mga obrero kan gobyerno sa bilog na rehiyon. Ini si Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Apuera sa intense na bakbakan kan mga eskwelahan na mapartisipar sa NCAA Season 99, kabang-abang man ang mga bagong mahatod kan latest happening sa laog asin luwas kan court. Bistun tasinda sa report ni Don Jimenez. Sa pagbubukas kan bagong season kan National Collegiate Athletic Association o NCAA, may new faces man na mahatod kan latest happenings in and out of court. Ang mga bagong NCAA Season 99 courtside reporter. Via Zoom, pig-welcome sinda ni GMA Network Senior Vice President asin Head kan GMA Integrated News, Synergy and Regional TV, Oliver Victor B. Amoroso. Kaibanan sinda NCAA host Anton Rojas, Martin Coach Hammer Antonio, asin Martin Javier. So we are officially welcoming you as one of the newest courtside reporters of the NCAA Season 99. Hello mga kabali sa newest CSRs, ang bistadong palaban sa Running Man Philippines, ang multi-talented artist student reporter na si Lexi Gonzalez. What's up mga kapuso? From Hearts on Ice to the hardcourt man, ang cutie singer reporter kan Alabang na si Hannah Argiles. Beauty and Brains man ang iba pang newest CSRs na mga dean's listers sa indang kanya-kanyang eskwelahan. Hello mga kapuso. Ang pretty and charming student reporter kan Caloocan City na si Glycel Ann Galpo. Hello mga kapuso. Ang future architect reporter from Pasig City na si Aliana Isabel Faustino. An events host student reporter kan Santa Rosa, Lizelle Ann Nierves. Hey NCAA. An bubbly and pretty student reporter kan Quezon City na si Monique Angelica Santos na former PSL courtside reporter asin student DJ pa. Asin an multi-passionate student reporter kan Malolos na si Diana Marie Igual. Hi mga kapuso. TV and print ad model asin Polo Philippines 2019 man, ang beauty queen reporter kan Valenzuela City, Arlove De Jesus. Hi mga kapuso. Mabalik man for this season sinda Christine San Agustin, Julia May Ong, Fatima Faye Reyes,
asin Stephanie Benito. Games will officially start sa pagbubukas kan NCAA Season 99 sa September 24 sa Mall of Asia Arena asin madadalan sa GMA asin GTV. Ini si Don Jimenez, Balitang Bicolandia. Madadalan ang episode na ini asin iba pang pinakahuring lokal na bareta sa official website kan GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede man kamong magbisita sa samuyang official YouTube channel, GMA Regional TV, asin i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na bareta hali sa man ibaybang rehiyon. Mabalos sa mga kapusong Bicolanong nagantabay, maging sa mga kapuso nyato abroad, ninhulita sa GMA Regional TV, Local News Matters. Asin yan ang pinakadakula asin mainit na bareta sa Kabikolan. Happy weekend mga kapuso, ako si Kate Dalovieres. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia, bilog na pwersa para sa mas dakulang misyon asin mas mahiwas na pagserbi sa nasyon.